Hi guys. Nandito ako ngayon sa Ayala Mall ulit. Wala lang, tagal ko nang nag-Starbucks eh. Pero hindi ako mahilig sa kape ng Starbucks. Mas gusto ko yung food. Tulad nito, yung order ko is yung yung French toast. Napag-isipan kong topic right now. Actually, nabasa ko siya sa isang article sa, sa Business Insider, sa Facebook ko nakita. It's about having a unique name. So basically, sa article, may isang babae sa US na demands respect over her unique name in the professional setting. Pag nagsabi kang professional setting, sa work emails, sa discussion in the company, mga ganon. Kasi she had a unique name na basically mabilis siyang ma-mispronounce. Parang ganon. Now, I get the problem, I guess. I get the challenge of having a unique name kasi ako, may unique name din naman. Kaya nga Tito Chal. Yung Chal na name is a shortened version to my real name. My real name is Chal Sedon. Diba? Unique. Sa pagkakaalam ko, usually sa Pilipinas, ang pinanggagalingan ng mga pangalan natin are either mga legacy names such as yung dinadagdagan ng suffix like junior, senior, the third, parang ganun. And for some, especially for those na unique names ng Pilipinas, usually nanggagaling yun sa combined names ng mga parents o kaya naman iconic na family member, I guess, tulad ng Lilibet, galing sa pangalan na Lilia and Elizabeth. Tulad ng Jo Marie, galing sa pangalang Joe and Marie. May mga ganun na scenario. So usually, doon nanggagaling yung unique name. In my case naman, ang unique name ko, nanggaling siya sa isang gemstone. Yung tatay ko kasi, isang geologist siya. And he named all of his children from gemstones. Ngayon, gusto ko lang mapag-usapan, ano ba ang struggles? Tulad nung napagdaanan nung babae sa article, ano ba yung struggles of having a unique name? Ayon sa article, ang isang dread niya na situation, especially growing up, which is ito na nakaka-relate ako sa kanyang struggle. Is yung, alam niyo yung scenario pagka first day of class. Kung hindi man first day of class, siguro kung after na nag-aaral ka, siguro first time na meeting co-workers, mga ganon. Yung tipong papakilala mo sarili mo. For example, in the case nung elementary, papatayuin ka, i-explain mo yung pangalan mo. O kaya naman, in the roll call ng teachers, mami-mispronounce niya yung pangalan mo. In my case, yung usual is Chalcedon. Kasi yung C sa Chalcedon ko is letter C. So they don't know how to pronounce it. And then unusual pa yung name na Chal. Usually kasi ang pinaka-common na pangalan that starts with letter C, H-A, is Charles. So lagi akong napagkakamalang Charles. Diba? Saan nanggaling yung R, E, and S? Pero yeah, even nung nagtrabaho ako, doon na talaga. Laging mispronounce yung pangalan ko. Kaya nga I ought to use the name Chal lang. Kasi naawa din naman ako. Pero yeah, dread ko yan dati. Yung mag-e-explain ako ng pinanggalingan ng pangalan ko. Every year na lang yun, especially nung nag-aaral ako. From grade 1 until 4th year high school.
So that's 10 years. 10 years na i-explain. Although in my case pala hindi. Kasi ang high school ko, block section kami. So one time ko lang kailangan i-explain yung pangalan ko. Pero nung elementary yun, 6 na beses talaga. Nung college naman, ganun din. Although sa college naman, I have to meet new people every year. So I have to explain my name. From that, ang one good thing naman so having a unique name is yung yung wala kang hits to any records. Especially yung yung sa NBI. So, mabilis mo lang mapaprocess yung mga ganon. One funny thing pa na experience or funny experiences ko of having a unique name is during nung time na na-introduce na yung mga restaurant sa hometown namin that requires name drop or rather requires writing your name sa cup or writing your name sa mga resibo. Nung pumasok yung Starbucks sa hometown namin, syempre yung signature ni Starbucks, di ba, is they write your name sa cup mo. Now, laging nagkakamali yan yung yung pangalan ko. Hindi naman ako nagrereklamo. Hindi naman ako yung tipong maggagawa ng eksena lang dahil sa nagkamali yung pangalan. Because again, I live long enough to understand that my name is hard. My name is hard to pronounce. So, okay lang. Nasanay na ako. Kaya minsan, na pinapasulat ko sa mga barista na pangalan ko na lang si Jose or si John para wala na yung interaction na sasabihin ko pa yung pangalan ko. Now, I had a workaround with this case kasi meron din point in my life na gusto ko yung pangalan ko talaga yung isusulat. So, yung workaround ko in this case is the moment na tatanungin ako kung ano yung pangalan ko, isa-spell out ko siya. So, what's the name for the cup? Sasabihin ko lang, Chal po, C-H-A-L. So, isa-spell out ko. Now, ang problem naman is on the letter L. Chal. Kasi yung L, especially ako mahina yung boses ko eh. Yung letter L, medyo malapit siya sa letter N. So, Chal, Chan. Pag in-spell out ko pa, C-H-A-L, C-H-A-N. So, siguro 10 times kong ginawa yung ganyan na i-spell out ko, then isasabihin ko yung pangalan ko. 9 times doon, i-spell out nila as C-H-A-N, as Chan. Diba? Siguro napipicture out din nila kasi malaking tao ako. So, Chan siguro, as in Chan, Tommy. So, yun natatawa na lang ako. Hindi ako magde-demand ng respect dahil gusto kong malaman ninyo lahat ng pangalan ko. Hindi naman. Ang akin lang, I understand the struggle. I understand na, kunyari, sa mga barista, I understand they meet multiple humans, multiple people per day. So, maraming, siguro at 100 customers, 60% siguro dyan is tama yung spelling nila, 40% yung mali. So, okay na ako doon na part ako ng 40%. Diba? One time kasi nung kumain kami sa Dairy Queen sa may Glorieta, tinanong yung pangalan ko. So, sige, binigay ko din. Ayun, nung dumating na yung order, tinawag yung pangalan ko. Hindi ko alam kung sino yung tinatawag nilang Charity. Ngayon, nung tinignan ko yung resibo ko, Charity nga yung nakalagay. So, di ba? Ang lapit nung Chal sa Charity. Di ba? Hindi naman, funny moments lang naman siya. Hindi naman siya kailangan na magalit tayo, di ba? I guess yun lang yung video. Share ko lang yung struggles. Hindi siya struggles. Share ko lang yung experiences ko of having a unique name. So, this is your Tito Chal. And kain tayo ng French toast. Bye-bye.